Attorney, unahin ko lang muna yung unang bahagi po ng impeachment trial kung saan ay napag-uusapan yung yung pwede bang maisingit. Gaano kahalaga, attorney, na sumunod talaga doon sa mismong kanila pong napagkasunduan, sa Bisaya pa ilang nasabutan kasi nga merong pahayag nga dito si si Senator Judge Alan Peter Cayetano na parang bad taste ito, na parang nadidiktahan kumbaga dahil sa sinabi lang niya, kaya isisingit lang sila at hindi nasusunod doon po sa napag-usapan ng mga schedule, attorney. Kasi sinabi, naghanda yung mga judge, naghanda rin ang depensa. Ina-expect nila na ito yung magiging magiging witness, attorney. Yes po. Actually, dito kung sa regular courts tayo, meron tayong tinatawag na 3 days motion rule. At this 3 days, you file a motion for whatever, but let's say, to let him testify in advance or to reschedule him. But in this sense kasi, ang datang ni Matibag, dumating lang, Saturday yata yun, nabasa ko, and Monday ng hearing, no? So, ngayon lang mini-manifest ni ni defensor. So ako sana noon, dapat kung nag-file na lang sila ng motion today na requesting sa Monday po siya mag-testify, no? And give time for the other party to comment, no? Well, actually, ang rules kasi ng impeachment court, iba rin, no? And kaya nga sui generis sila, so tama rin yung reaction nila kasi nag-ready na rin sila kay Matibag, tapos kung papapalit-palit, bakit ma-change ang kanilang way pag-study? Kasi nga 24 senators ito, although hindi nakasala yung iba, is that they're studying it, no? But it will not invalidate naman kung sakaling may mga request na ganito. In fairness, no? Kasi kailangan lahat mapakinggan naman. And in fact, kung hindi nga maka-testify ang isang witness on that particular date, pwede nga more forfeit yung kanyang day na yun. And they could just be readjusted to another date. Opo, dito naman tayo sa lubos na pinagdebatehan na kanina, no? Dito po sa grave threat, attorney, sa tingin niyo po, pasok ito sa impeachable offense? Well, actually, in my opinion nga, kasi yung grave threats, no, na sinasabi nilang impeachable offense, assuming na meron po talagang threats na nangyari, would that be considered as a culpable violation of the Constitution? So, if you will notice, or betrayal of public trust, if you'll notice that the prosecution is pointing out to the fact that why can a second highest elected official of the land could do that? And this is grave. Kasi tapos presidente, no? Now, if you'll notice, defense naman is trying to prove na it was taken out of context, no? And besides, galit lang siya at meron pong prosecution sa kanya. Parang pinipilit talaga yung targeted persecution kay Inday Sara. So yun ang mga narratives nila, no? Now, my thinking is that so far the defense is consistent in saying na talagang politically motivated ito. Kasi pag mapatunayan po talaga ng defense na this is politically motivated, like what they are trying to do during their cross-examination, kahit mahaba po, no? Pagpasensya na po ninyo, pero I agree with the kind of questioning. Kasi if it is politically motivated at talagang sineselect lang si Inday Sara ang imbestigahan, then basically, it is not considered as a culpable violation of the Constitution. And it is not betrayal for public trust. Kasi ginagamit na ngayon na tool itong impeachment proceeding to remove her. Yun ang nakikita ko na pinaglalaban po ng defense. And I think at this point, we are correct in insisting that yung bias ni Attorney Lotok na pag-conduct ng investigation, yung mga way it was handled, yung mga mali-mali na mga petsa, the defense is trying to point out na hindi talaga klarong investigation, hindi maganda pagkagawa ninyo. Moro-moro, paspasan lang. Ibig sabihin, and besides, you're just focusing on BP Inday. No? So, yun ang technique dyan para ma-establish na hindi siya culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Take note, yung pong grave threats is just a tool na gagamitin nila para ma-establish na may culpable violation of the Constitution. And we know for a fact that culpable violation of the Constitution should be so serious enough
specifically stated in the Constitution in order to constitute as impeachment. Whereas a betrayal of public trust, it should be done intentionally in bad faith by the other person, not just by reason na galit lang siya or nabigla lang siya or the spur of the moment. Opo, kasi napagdebatehan din na kapag sinabi lang ba ng isang individual, meron na bang krimen agad doon or dapat i-action muna yung kanyang sinabi at sapat na ba yung pagbabanggit ng kanyang ginawa na meron na agad siyang krimen, lalo na sinasabi nila nag-hire na raw ito, attorney? The prosecution is trying to prove the elements, no? And the elements of grave threats. Kasi pag once ma-prove nila na may elements of grave threats, ang next na naman nilang argument yan is dahil may grave threat to, it's culpable violation of the Constitution. Ang problema is that maganda rin yung pasok ng defense eh. Well, wala. May hanggang ngayon preliminary investigation. Umalampas na ng isang taon, hindi pa na-file ang kaso. Ibig sabihin, the DOJ now has still not determined that there is probable cause for purposes of determination of reasonable certainty of conviction. Kasi yun ang threshold ng DOJ. And therefore, hindi pa na-file sa court. Now, of course, sa ngayon, kung magpapalabas ang DOJ ng resolution finding probable cause, it's an afterthought and it's in the middle of impeachment proceedings. So they will hold horses. It would be point against them, no? Eh, yun ang pinupunta ng defense. Eh kung DOJ nga, na kayo lang sa NBI is nahirapan nga maghanap ng reasonable certainty of conviction, wala nga nakikita pa, eh bakit ito na ipapile itong impeachment proceedings against Inday for grave threats? Eh kung yung ang regular proceedings ninyo hindi nakakita. So, bakit dito merong grave threats? So, ibig sabihin talaga, they are pushing na talagang, considered as a politically motivated impeachment case. Attorney, balikan ko lang yung naging pahayag ni Attorney Lotok na base sa kanilang analysis, no? Na-establish daw nila yung intent, motive, tsaka yung kapasidad ng pangalawang Pangulo. 4 na factors daw, yung pagkakasabi, manner o delivery, pagkakasabi ng pangalawang Pangulo, yung literal na kahulugan daw ng banta, yung nature daw ng instruction at relasyon sa pagitan ng involved parties. And take note, parang 2 buwan lang ata ito, tapos bago nila na-file yung sa una, tapos hindi agad tinanggap ng DOJ, meron daw mga dinagdag. Anong masasabi niyo po dito, attorney? Well, actually, yan man talaga ang purpose ng testimony ni Attorney Lotok is to convince the court na talagang they conducted a thorough investigation, no? But when he was asked kung whether nakapag-aral ba siya ng threat assessment, eh hindi daw, experienced investigator. And napatunayan na first time pa niya nakapag-file ng grave threats. Ibig sabihin po, sa aking tingin, yung determination niya ng tawag ng elements ng grave threats, no, basing on that 4 factors he did, clearly came from not an experienced investigator on this matter. Why? Because in the first place, hindi sana sinauli ng DOJ. And nung sinauli ng DOJ sa kanila, meron pang difference sa mga dates, no? Kaya sabi, hinabol daw ito. Well, mabilisan ba? So it only boils down to that question kung meron ba talagang thorough investigation. And in that particular sense, nakikita natin ang mga testimony ni Attorney Litok is very evasive, no? And iba-iba ang mga sagot niya. Kung ma-corner na siya, then he will point out to other person na dapat yun ang magsagot, no? But one thing is clear that na-establish ng defense is that, yes, okay nga, meron kang assessment, meron kang opinion na ganyan, pero hindi naman tinatanggap ng DOJ until now. Because the preliminary investigation is still ongoing and I would believe na parang nasa case build-up pa rin sila. So, ibig sabihin, hindi pumasa ang kanyang findings. Otherwise, kasi kung pumasa at napatunayan ng NBI na dung sa mga factors na sinasabi niya, dapat sana pinayam na ng DOJ sa korte ang mga kaso against
BP Inday Sara. Especially yung inciting to sedition, mali yung yung kanyang assessment na gano'n, no? So it's just a mere opinion, no? I think scrap talaga inciting, no? Yung grave threats, hindi pa rin na-file ng DOJ, hindi pa sila tapos ng preliminary investigation until now. More than a year na ang nangyari. Opo, attorney, nakikita niyo rin po ba yung posibilidad na kaya hindi umusad yung kaso dahil ito'y gagamitin sa impeachment? Kasi kung uusad yung kaso, baka hindi na magamit nila sa impeachment at matawag na forum shopping? Hindi naman. Kasi iba man ito, removal of impeachable official, no. Now, I think was that akin lang tong analysis, they did not intentionally file it in court because before, yung wala pa itong na file ang impeachment proceedings, itong pangalawa, because they are afraid na baka ma-dismiss ng korte, baka ma-acquit or ma-dismiss ng korte ang kaso. And that could be used as by the defense na, tingnan mo, na-dismiss nga. And in fact, the legal court said that it is not a valid information, criminal information. Now, dito naman, kung ngayon nila ihahabol, parang afterthought na, para lang to prove na meron pong indictment na mangyari because they found yung tinatawag nating threshold na reasonable certainty of conviction. So, trap talaga ang DOJ right now. They cannot do both, no? So they have to await for this impeachment trial to proceed. And they are now the prosecution relying now on the opinion of the NBI na ang trabaho nila as presented by Attorney Binloan is only for purposes of evaluation. Ang determination talaga kung merong na-commit na offense is the DOJ na hanggang ngayon nga nasa preliminary investigation stage pa rin din. Opo, gaano kahalaga naman po na kasi may nakita kong sa side ng depensa ng mga discrepancy through yung kay Senator Judge Amy Marcos na doon sa sinasabing ng witness na typo lang to pero napansin ng depensa na yung date na yon yun yung ginamit din sa iba pang mga part ng mga documents. Nakita rin natin yung sinasabing posibilidad na binago yung petsa, yung iba-iba pa, no, maraming mga discrepancy na ipakita. Gaano kahalaga ito na dapat yung mga dokumento wala talagang mga ganun na attorney? Yes, importante po yung discrepancies na i-establish, no? Kasi parang ang in-emphasize ng defense na haphazard ang pag-conduct ng investigation. May tanong nga doon na 23 minutes nyo lang tinanong. Alam nyo naman gaano katagal ang videos and 2 hours and more than. And it would show na parang ina-establish doon na talagang mabilisan, no? And parang gusto ka agad, i-file ka agad at habulin ang kaso. So, yung discrepancies na yun, makita mo may mga alterations doon. Right in a sense that hindi ako makasagot kasi ang DOJ ang nag-receive. Pero kapag makakandak ng further investigation, kung talagang inalter yan on the side of the NBI para nung pinesent nila para establish lang doon, malaking bagay po yun. No? Talagang klaro na meron talagang persecution. Pinipilit po yung kaso against BP Inday Sara para lang makomply yung hinihingi na mga requirements. Sa regular Yes, na Jade. korte ho ba, kapag nakita po ang isang witness tulad po nitong ikalawang witness ngayon sa impeachment trial, na siya na nga yung complainant, siya yung nag-iimbestiga, pero considering yun nga mga discrepancies, may mga typo daw, at yung mga timeline pa ay nagkakamali-mali pa. Sa tingin po ninyo, kapanipaniwala po yun? Katanggap-tanggap po ba yun? Well, actually, that will affect the credibility of the witness, no? And bakit niya pinipilit itong kaso na ito, no? And considering na, in my observation, marami siyang evasive maneuvers sa mga evasive answers sa mga questions sa kanya. In fact, parang ang ginagawa niya is pag nako-corner na siya, ituturo na niya doon kung sino yung dapat sumagot daw, hindi siya. But he knew for a fact that he acted as a complainant. At the same time, sinabi niya 4 na factors na kung bakit siya naka-arrive ng ganong conclusion. Now, if you arrive in that conclusion and submitted it to the DOJ, you must have
reviewed and studied the documents, Jade, no? So, kung hindi grabe ang pagbasa mo sa mga documents and determine mo bakit may mga ganito, you should not have filed that. You should have rectified that, no? Pero ayaw niya yung word na rectify. Gusto niya yung word is that they complied lang daw. Opo, kasi sa mata ng publiko, pangalawang makapangyarihang posisyon po ang inyo pong sinasampahan ng kaso. Hindi ba nabanggit din po yan ng depensa kanina? Pero ganito po ang resulta, yung ipinapakita, technicalities, attorney. Yes. Actually, happy ako sa performance ng defense, no? Kasi gibain mo talaga kung paano sila nag-investigate para to show na it is really politically motivated. Na ang intention lang talaga is against BP Inday. Wala talaga siyang fair investigation na nangyayari wherein binigyan din ng kapares na atensyon ang kaso ni BP Inday Sara, yung alleged na meron siyang security threat, no? So remember that yung marami nagtataka, grabe ka-technical and everything. Yes, because yun ang core eh. Paano mo na-arrive ang conclusion na merong alleged crime na nakomit si BP Inday Sara kung hindi maganda pagkatrabaho sa iyong mga paperworks at saka sa investigation itself? It would show na either nagmamadali or may nag-uutos na parang i-file na yan under pressure at saka kulang talaga yung evidence, no? So, ibig sabihin, yun ang curia at yun ang tinatarget ngayon ng defense, and which I think they were able to punch a hole on that particular aspect. Opo, at sa tingin mo, maniniwala ang mga Pilipino kung ganun po sumagot at tumutukoy at nagdedepende po sa kanyang mga notes ang isang abogadong tulad po ng witness ngayon na bihasa na sa kanyang panunungkulan sa kanyang posisyon, attorney? Ako nga I was smiling and nakita ko noon na parang talagang medyo pinipilit niya, pinagtatakpan at evasive nga yung mga answers niya, no? Well, because everybody is depending on him, no? Ang prosecution is depending on him to that he will deliver, no? So he has to do it, and he even would like to justify any and all actions, no? Alam niyo po, abogado rin siya at marunong siya paikot-ikot, no? But at the end of the day, if you would see na as an evasive witness, no, evasive ang mga answers niya, it now questions the truthfulness of yung kabuuan ng kanyang statement. So ang mga tao nakikita na wala ito, nagsisinungaling ito, gumagawa lang ito ng storya, no? Yun ang nakikita ng mga tao. Kami rin na sa legal profession, sa akin lang nakita ko ang dami talagang butas na pwede pang ibutas sa kanya later on by tomorrow. Opo. Linawin ko lamang po, attorney, doon sa unang mga sagot po, no, during the direct examination nga ng prosecution sa kanilang testigo. Bahagi ho ba ng exemptions na kapag ang isang tao, opisyal ng gobyerno ay baga nagkaroon po ng bugso ng kanyang damdamin, nagalit, ay may kukonsidera ho ba o exempted ho ba yan sa kasong grave threat na sinasabi? Batay na rin kung meron ho bang mga desisyon ang Supreme Court pagdating po dyan. Well, actually, ang decision ng Supreme Court is yung mens rea, yung criminal mind ba? Really the intent that he would like to commit that offense para manakot. At ang intention niya is nakaabot doon sa tinatakot at natakot din. Ibig sabihin, dapat may laman talaga yung threat na yon para sabihin yung intention niya is takutin. Hindi po yung lumabas lang sa bibig niya dahil galit siya. Hindi lang yung lumabas lang yun sa kanyang bibig dahil pagtanong sa kanya just to defend herself, yung automatic defense na parang sabihin, hindi rin ako natatakot, parang gano'n, no? Iba po yung planado na sabihin mo, okay, I will kill you kung sakaling hindi mo ako bigyan ng 1 million, papatayin kita pati pamilya mo. That's clear, no? Pero ito kasi, meron kasing circumstance na nasabi niya. It may be that, in my opinion, it may be that the word seems to be threatening, yung papatayin, no? But out of context, kung gamitin as a whole na grave threat as a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, hindi papasa doon. Sa threat itself, kung merong man ma-file niyan, dapat ngayon,
na-file na po ng DOJ. And besides, isa pang question dito is that yung mga complainants talaga dapat dito yung si Marcos, si BBM, si FL at saka si Martin Romualdez. So, balik tayo doon sa sinasabi mong konteksto. Sa aking tingin is that hindi talaga yun siya intentionally to threaten BBM because it came out from an outburst dahil sa at that very moment. Sabi nga ni Attorney Liutok na galit siya. Furious siya masyado because of that incident ni Sulaika. So ibig sabihin, talagang alam nila na gano'n, no? But nevertheless, pinush pa rin nila. So ibig sabihin, hindi ko sinasabing exempted ka na kapag galit ka. Pero sometimes you utter words like that would not be considered really as a threat. It is more of a defense mechanism ng isang tao na nasasaktan, na nararamdaman na inaapi na siya.